Bukas na nga ang Lakers sa post-LeBron era, handa na yung mga to. Sobrang daming mga report talaga ngayon ang naglalabasan at base mismo sa ESPN Insider, sinabi ni Tim McHammon, may malawak na espekulasyon ngayon na naglalabasan talaga sa potensyal na pagbabalik ni LeBron sa Cavaliers o magretiro na to. Mas lalong umiinit yan ngayon dahil sa problema ng Lakers sa pagiging contender team at playoff contention nila. Sa ibang interview at report kasi mismo, si LeBron ang nagsasabi at yung agent niya na ang main goal ngayong season ni LeBron makipag-compete para sa championship title na parang malabo nga raw sa Lakers ngayon. Kaya nakikita ng mga analyst na hindi talaga sapat ang rebuild na ginagawa ng Lakers para sa championship title at development stage lang ang ginagawa ngayon ng mga to. Kailangan nga raw kasi ngayon ni LeBron ng competitive na roster para sa championship window. Kaya ngayon nakikita na nakapokus ang Lakers sa future nila kaysa sa championship title. At dyan nagkakaroon ng confrontation. At yan mismo yung pinagbabasihan ng mga analyst at media. Kaya mas pinapaingay ng mga to ang usapan sa potential na pag-alis mismo ni LeBron sa Lakers. Lalo na kung pumasok to sa free agency sa darating na offseason. Dahil mismong si LeBron prangkahang sinabi na hindi nga raw nito nakikita ang Lakers sa pagiging championship level team. Kaya hanggang ngayon sinasabi ng mga analyst na may potential pa rin na mangyari yung part ways nitong si LeBron sa Lakers, lalo na kung magdedesisyon to na lumipat ng team na makapagbibigay sa kanya ng championship title o magretiro na lang at ang Lakers naman magsiswitch ng bagong era at mag-build ng roster gamit mismo ang player option na hawak ni LeBron para naman sa franchise player nilang si Luka kasama si Austin Reeves. Lalo't sa report, ang Lakers nakapokus na talaga para sa future ni Luka at ni Austin Reeves. Ang Lakers nakatapat ngayon ang Denver Nuggets sa 5th seed ng Western at may one win advantage lang sa kanila ang Denver, kaya may pagkakataon ang Lakers na maitabla ang standing nila kontra dito sa Denver ngayon sa 5th seed. Kahit may magandang record kasi ang Lakers sa Western at dominant game nila sa road game, nakikita na hindi pa rin talaga naaabot ng Lakers ang pagiging elite level team, lalo na kapag nakakatapat nga raw ng mga to ang contender team sa Eastern at Western Conference. Kumpleto na ang Lakers sa wing at perimeter depth nila, kaya ang nakikitang malaking butas talaga sa mga to yung center position o front court nila na napag-iinitan talaga dyan itong si DeAndre Ayton. Hindi na lang mga analyst, kahit mga media at dating former NBA player, siya ngayon ang pinagtutulungan at nakikitang problema sa contention nila. Dahil nga ang Lakers meron dalawang pinakamahusay na floor general nga raw, pero itong si Ayton hindi pa rin nagagawa ng maayos ang trabaho niya bilang center at yung consistency nga raw talaga na isa sa concern dito ngayon. Hindi nga rin yan pinagkakatiwalaan ultimo nitong si JJ Redick, lalo na pagdating sa mga crucial moments at crunch time, at mas ginagamit pa ng mga to ang small ball kesa gamitin si Ayton sa crucial game. Dahil ang gusto ng Lakers maging rim runner, screener, setter at defensive center, itong si Ayton mas kaunting touches sa opensa at yan mismo ang gusto ng Lakers na gawin ni Ayton. Kaya nga si Ayton nagre-reklamo sa role na binibigay sa kanya ng coaching staff at sinabi pa niyan na hindi nga raw siya katulad ni Clint Capela, na mismong dahilan kung bakit naman nanggagalaiti sa kanya yung mga former NBA at mga analyst na sinasabing mas better pa rin nga raw talaga si Capela kumpara sa kanya. Kayang mag-role playing center, nagsiset ng screen, rim runner center na sobrang layo nga raw talaga kay Ayton at wala sa katangian yan. Kaya yung pinupunto ngayon ng mga analyst, hindi nga raw talaga problema ang stats ni Ayton ngayon sa Lakers. Ang problema yung mindset nga raw nito at acceptance sa role niya. Kaya kung gusto nga raw talaga ng Lakers na maging title contender, kailangan nga raw ni Ayton tanggapin ang pagiging defensive anchor at rim runner na role. Yan ngayon ang kailangan nga raw na maging trabaho nitong si Ayton sa Lakers at i-improve ang pagiging defensive center sa lineup.